Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron lang ako re-reactan ano ba itong inihikayat ngang tumakbo sa pagkapangulo si Vice Ganda sa 2028 elections at ipantatapat kay Vice President Sara Duterte daw. Pinupush nga ng ilan si Vice Ganda na tumakbong Pangulo ng Bansa sa 2028 bilang pantapat daw kay Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang isyong ito nang sabihin ng Abante host na si Jerry Gracio na seryoso siya kay Vice lalo't hindi ito korap at bahagi ng political dynasty. Una na ngang nagpahayag, 'di ba, ng interes o ng suporta ang award-winning director din na si Love Diaz. Ang Di ba naalala mo? sinasabi ni Love Diaz na meron pa nga may mga nagkomento doon, sure ka? Direct, may mga ganun eh. Oo. Baka naman nagbibiro ka lang direct. Oo. Pero totoo po yun. Seryoso po si Love Diaz noon nang sinabi po niya yon na pwede si Vice Ganda na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Kasi alam naman natin, napakatalino ni Vice, talagang aware siya True. sa nangyayari talaga sa ating bansa, na nagiging part ng joke niya talaga kadalasan sa kanilang programa. Nagiging part ng yung joke. mga current events na nangyayari sa ating bansa na dinadaan niya talaga Sa akin I do agree naman na may ganito si Vice Ganda tapos 'di ba critical naman siya pagdating din sa politics, critical siya. Pero hindi ako agree sa pagtakbo ng presidente. Maybe nandun yung intelligence na paano ba to? Siguro kaya mo nasasabing matalino dahil yung pananaw mo as anti-DDS or anti-Duterte ay same kay Vice Ganda. Yun ba yung nagiging batayan mo? Kasi pagdating sa presidente, masyadong technical yun eh. Parang ganito yan, Ikukumpara ko kay Robin Padilla. Ako, isa rin ako sa naniniwala na si Robin Padilla, nung siya ay tumakbo, hangad niya naman ang ikabubuti ng Pilipinas. 'Di ba? Patriotic naman si Robin Padilla sa paningin ko. Si Manny Pacquiao din. 'Di ba? Until such time na naging medyo, alam mo na, politiko eh. Marami ng sa akin, ano ba ibig ko sabihin? Sa akin hindi sapat yung hindi sapat yung gusto mong mapabuti yung Pilipinas. Nung araw, nung hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang problema ng Pilipinas, lagi ko sinasabi, basta maganda ang hangarin sa bayan, okay sa akin yan. Pero nung nasubukan natin yung mga artista, yan, sila Erap, sila, sino pa ba? Yan, Robin Padilla, si Manny Pacquiao. Hindi lang puso dapat ang importante. Kailangan may ganito ka rin at alam mo kung paano gumalaw. Hindi lang basta-basta gusto mo lang mapabuti ang Pilipinas. Nai-gets yung ibig ko sabihin? Parang ganito, sa pagdadrive ng kotse. Analogy po ito ha. Sa pagdadrive mo ng kotse, aral na aral ka eh. Alam mo yung mga stop sign, alam mo yung ano ibig sabihin ng straight na linya. Alam mo, basically lahat, on paper, alam mo lahat eh. Kapag nag-exam ka sa LTO, mapa-perfect mo eh. Pero iba pa rin kasi yung pag hands-on, pag nandun ka na. 'Di ba?
Dapat hindi lang puro mga traffic lights lang ang alam mong sundin. Dapat alam mo rin pakiramdaman yung makina ng kotse, 'di ba? Alam mo din kahit pa paano mag-troubleshoot ng sira sa sasakyan mo pag ikaw ay nag-handle na ng sasakyan. Ako dati nung first time kong sumakay, mapakotse man o motor. Dati wala akong alam sa yung mga basic. Pagpalit nga ng gulong, daw marunong dati nun eh. Pero pag nagkaroon ka ng sasakyan, kailangan alam mo na kasi lahat yon. Yung ano ang sign pagka halimbawa tumatagtag na, baka mamaya malambot yung gulong mo. Anong ibig ko sabihin? Para maintindihan nyo, nilagyan ko ng analogy eh. Ano ibig ko sabihin? Hindi lang basta dapat alam mo na pagka red light ay stop. Hindi green, hindi ganoon. Parang dito, no? Kahit pa sabihin mong alam mo na dapat ganito ang gagawin sa Pilipinas, ganyan. Siyempre, may mga technicalities pa rin yun eh. Siyempre, may mga i-appoint ka na tao doon. Ang tanong doon, paano pag mga pinag-a-appoint mo doon mga kaibigan mo, tapos gumawa ng kalokohan, kaya mo bang ligwakin? Madugo ang pagiging presidente. Actually, hindi lang pagiging presidente eh. Kahit anong posisyon sa gobyerno, madugo eh. Ilang taon na tayo na bumoto ng mga hindi naman karapat-dapat. 'Di ba? Hindi lang dahil sa puso eh. Dapat may ganito rin. Kaya ibang-iba yung mga yung mga senador nung araw. 'Di ba sa history books, yung yung mga senador ng 1960s, 1970s ba 'yon? Iba ang mentality nila, talagang ika nga ni FLM, mga dekalibre yung dati. Dekalibre. Yan sila, Recto. Yung yung dating senador, hindi yung bago ngayon ha. Sino ba yun? Yung mga tanyag na name dati nun? Wala na akong alam, pero yun eh. Ngayon po siya, ang importante lang, ma-impluensya ka lang, yun na. Tapos na. Dumrama ka lang na ayokong husgahan si Vice Ganda, baka naman malay mo may kakayanan naman siya, pero sa akin yung mga anti-Duterte, pipili naman kayo ng talagang may alam din. Kung si Leni Robredo ang pipili nyo, mas gusto ko na yon kaysa kay Vice Ganda. Although na ayaw ko kay Leni Robredo. Kasi sa totoo lang, pagka nakikita ko si Leni Robredo, alam mo yun, yung parang dramang-drama ako lagi. Laging madrama. Yan ang ng mga dilaw eh. Laging madrama. Laging dinadaan sa drama. Pero, kung akong tatanungin, mas okay na yung kaysa kay Vice Ganda. At least yung lawyer yun eh. 'Di ba? Hindi siya yung hanap lang kayo ng pambato. Yung yan, Bam Aquino. Kahit ayoko rin kay Bam Aquino. Okay na sa akin yan. Kiko Pangilinan. 'Di ba? Yung may alam naman. Hindi lang puro puso. Diyan tayo na nadadala eh. Alam mo yon, yung parang, ay, nakikita ko, matulungin yan si Vice Ganda. Ang puso niya na inasa-masa. Granting, ganun, Pero, masyadong technical ang humawak ng pwesto eh. Kahit nga sa pagsisenador eh. Diba? Hindi na yung kailangan pang i-orient. Kailangan, Totoo naman, nakarapatan lahat ng Pilipino na tumakbo. Pero I think, sa akin, panahon na para lagyan ng qualifications na na may pinag-aralan yung tatakbo eh. Panahon na eh. Pero mo, a-apply ka lang ng cashier sa hypermarket, kailangan
college level ka. Pero sa sa pagka-presidente ng Pilipinas, wala yatang education requirements no? Meron ba? Edad meron, di ba? Age. Kailangan baguhin na yun, men. Panahon na para magbago. Di ba? Hindi na yung hindi tayong papaano sa drama. Diyos ko. Sa biro. Pero, birong totoo, nangyayari talaga. Expect mo, magbibibiro-biro yun sa meeting nila? Charot. Hindi ko kini-question yung pagiging yung gender niya ha, walang issue doon. Ang sa akin lang, yung pagiging technical. 'Di ba? Sasabihin naman ng iba, hindi napapag-aralan naman. Gagawin mong training ground sa Pilipinas? Di kung ganyan ang layunin mo, mag-barangay captain ka muna. Medyo, kahit congressman man lang muna. 'Di ba? Party list. Di yung magpapresidente ka agad ng Pilipinas. At very siya, kumbaga, attached siya sa reality dahil nanggaling naman talaga siya sa hirap. Alam niya. Galing hirap na naman eh. Di ba? Hindi naman nakakatalino yung galing ka sa hirap eh. Oo, matututo ka lumaban sa buhay, pero iba yung talino na kailangan pag ikaw ay presidente ng Pilipinas. Ang tingin ko, halimbawa kung tatakbo yan, aasa lang naman sa mga advisor yan eh. Alam niya, oo. Diba pinanggalingan niya yan, kumbaga. Ganyan, hanggang ngayon ba, ganyan pa rin ang natin sa kandidato, yung galing sa hirap. Ganyan. Kawawa naman ng Pilipinas, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang tinitingnan nyo sa kandidato. Yung malateleserye ang buhay. Uy, magto 2028 na. Abay, matuto na kayo sa mga nakaraan. Nanggaling siya sa Santang Bunting Tondo nung Alam araw. niya yung pakiramdam Alam niya yung ng masang pakiramdam. Pilipino. Yun na nga ang sabi Oo. ngayon ng award-winning writer na si Jerry Gracio, di ba? Makamasa si Vice, Oo. di ba? Nakaka-relate siya. Correct. Diba? Hindi siya corrupt. Oo. Walang political dynasty. Sure ka? Ito, hindi, pasintabi po sa mga pasintabi po sa mga nasa LGBT community. Pasintabi po, pero based on experience ito. Ha? Huwag kayo magagalit sa akin. 5 beses na. Sa family business namin dati, nag-hire kami ng operations manager. Kasi kami magkakapatid noon, operations manager kami dati lahat eh. Ang problema ako, nag-aaral ako sa Manila. So kailangan may kahalili ako doon sa area ko. Diba? So nag-hire ang tatay ko noon ng graduate sa, I think, CEU ba? Basta medyo okay na school. Tsaka matalino talaga. Magaling gumawa ng report o magaling siya gumawa ng report. Now, dahil dun sa authority na meron siya, nalaman ng tatay ko bigla, kahit yung isang tao na nagnanakaw, kinukonsinte. Yung pala Genoa. Genoa yung driver na, kasi ang negosyo namin LPG eh. May planta dati kami LPG sa Mindoro. Or kami yung nakakuha ng dealership sa Occidental Mindoro noon ng gasol. Ang ginagawa, ang modus noon nung mga magnanakaw sa amin na tauhan, pinapasingaw hindi, magpapa-refill ng tangke, binubulsa yung benta. Tapos yung tangke na pinagbilhan, nilalagyan uli ng selyo, palalabasin, leaking. Kasi may mga gano'n naman talaga eh.
pag bumili ka ng gasol galing planta, hindi mo maiiwasan may leaking doon. Nagtataka kami, bakit ang laki ng leaking na report? May allowance lang dapat yun eh. Yung pala, ginagawa ng isang driver. Yung driver na yon ay bata pala nitong operations manager namin. Kaya malakas ang loob. Hanggang sa nalaman na ano ang ibig ko sabihin? 'Di ba? Pagka ganun kasi cloudy ang judgment eh. Sorry ha, sorry po. Pero based on experience, ito na mga merchandiser magnanakaw din. Alam niyo yung Monsters energy drink? Monsters energy drink. Bagong labas lang yun nung dati eh. 'Di ba? Isa sa mga bisor namin dati. Yun nga bading din. Meron siyang mga tinatawag na parang mga bata niya rin eh. Nagtataka kami. Ang lakas pala ng tinitingnan ko yung habang dumadaan ako do sa beverage na na pwesto, yung mga bilihan ng soft drinks, yung chiller. Kalalagay lang ng Monsters energy drink, ang benta pala, no? Sabi ko ganon, laging ubos. Order pa nga tayo, sabi ko doon sa ng food, department head ng food. Doblehin mo nga yung allocation niyan, kako. Ang benta pala dito sa area natin. Ang area namin doon, alam mo naman yung nun, 'di ba, yung lugar na yon dati. 'Di ba? Parang lugar yun ang hindi naman siya hindi naman siya class A eh. Yung mga squatters area malapit doon. Nagtataka kami, kamahal-mahal kasi noon, laging ubos. Now, order ka pa nga niyan. Yung sabi ganun sa akin, sir, hindi pwede. Ba, anong hindi pwede? Tiningnan niya daw sa system, walang bawas. pero nauubos. 'Di ba? Paano nangyari yun? Tapos nung nag-general cleaning kami, hindi, actually, inventory yata yun eh. Inventory, kita ko, parang nakalaylay yung duck yung duck, gano'n, no? Pinaano ko doon sa engineering, tinan mo nga yan, baka mamaya may dyan, may something. Nung binuksan, putya, nandun lahat yung lata ng Monsters energy drink. Doon pala tinatapon ng mga merchandiser. Guess what? Merchandiser yon, under yun ng bading na na supervisor. Laging kainuman niya yon, lagi niyang ano ibig ko sabihin? Imposibleng hindi mo yun eh. At yung pinagtaguan, area mo yun eh. Sa area mo, dapat lahat yun, pati nga bumbilya, dapat tingnan mo eh, kung may sira dun eh. Ayun, matalino yun ha. Nung nag-apply yun, parang cum laude pa yata yun. Candidate yun para maging store manager eh. Basta marami pa. Sa nilipatan ko uli, ganun uli. Sa warehouse naman. Warehouse manager naman. Bading din. Kaya hindi nyo ko pwedeng sisihin na baka naman isang beses lang. Oo naman, pwede naman sabi ko, kung isang beses lang naman nangyayari yon. Pero I have nothing against siguro sabihin na natin nagkataon 5 beses, nagkataon. Basta ang dami sa warehouse pa. Ganon din, puro under, yung mga pasaway, puro under ng ng LGBT na na manager or supervisor eh. Doon ako nag-conclude na pagdating sa decision making, cloudy na yung mga yan pag involved lalaki. Ewan ko ngayon ha, noon dati ang hirap-hirap ma-promote pagkabading. Hindi siya discrimination sa hindi siya discrimination sa third sex eh. Naiintindihan ko naman. Kasi nga based on experience, di ba? Noon yun ha. Noon yun.
Ewan ko ngayon, siguro naging mulat na ang lahat ano sa ganyang usapin. Pero ano ewan ko ha, kung anong takbo ngayon. Gusto ko isipin na isolated yon, pero hindi eh. Kahit sa mismong family business namin, nangyari din eh. 'Di ba? True, Parang Lenny. si Vice ang nakikita ni Love Diaz. At Ngayon, yan din na naiisip ko. Paano pagka halimbawa, si Vice Ganda yung presidente, tapos magandang lalaki yung ano, yung yung corrupt na cabinet member. 'Di ba? Well, kung kaya niya namang kung kaya niya namang paglabanan 'yon, 'di ba? Pero ayoko sumugal. 'Yun lang masasabi ko. Sige, pagtanggol nyo, lahat naman tayo may kalayaan kayo kung gusto nyo iboto. Never ko kayong pipigilan. Kung halimbawa tumakbo si Vice Ganda, boto nyo kung naniniwala kayo. Ha? Wala akong sasabihin na wag nyo iboto. Kahit si Manny Pacquiao pa yan, kung naniniwala kayo na yan ang magpapayaman sa Pilipinas or magliligtas sa Pilipinas, sige, go ahead. Lahat tayo may kanya-kanyang kalayaan eh. At lahat naman tayo may kanya-kanyang karapatan magsalita dahil nasa demokrasya tayo. 'Di ba? Basta ako, tutol ako. ni Jerry Gracio na pwedeng bumangga Kay- diba, sa 2028 kay Sara Duterte. Kung Ang tatakbo sinasabi si niya, Sara din. Oo, ang sinasabi niya, 2 years na lang, kailangan daw talaga. Dami diyan na yung pwedeng ilaban ng pinklawan. Ang pinakagusto ko diyan kung sino, kung pinklawan ang pag-uusapan. Kahit na ayaw ko sa pinklawan, si Shell Jokno. Yan ang pinakagusto ko diyan. Pero the rest, feeling ko puro drama eh. 'Di ba? Kung ilalaban nyo kay Sara, ganda-gandahan nyo lang baguhin nyo na lang yung formula nyo, no? Kasi bawasan nyo na pagiging madrama. Sawa na ang Pilipino doon. Feeling ko kaya natalo si Leni Robredo noon dati. Kada drama nyo eh. Tigilan nyo na yung kadramahan. Yung lagi kayong ape. Tapos yung mga yung mga supporter nyo pa, kaya yabang pa. Kala nyo magsalita, sila yung pinakamatatalinong tao sa buong mundo. Baguhin nyo ng diskarte nyo. Biruin mo, alam mo ang problema kung bakit natalo si Leni Robredo? Dahil sa mga supporter din eh. Kasi yung mga supporter ni Leni Robredo, mga mata pobre. Tandaan nyo, men. Maybe may point kayo. Hindi ko naman pwedeng i-contest yung point nyo eh. Actually, mga magagaling naman talaga kayo mga tuwiran. Ang problema kasi dito, ang election kasi ay numbers game. Numbers game ang election. Anong ibig ko sabihin? Kailangan makumbinsi nyo yung mga kalaban nyo na umanib sa inyo para dumami ang butante nyo. Ang problema naman sa inyo, pinagsasabihan nyo ng bobo yung supporter ng kalaban. Tandaan nyo, yung supporter ng kalaban na yun, kailangan makuha nyo yun para manalo kayo. Abay, kahit pa sabihin mo na tama ang sinasabi mo, kung sabihin mo na bobo ang supporter ni BBM, abay, kahit ako ay maniniwala dun sa sinasabi nyo, ayoko na lang. Pero masabihan mo ko ng bobo. 'Di ba? Kailangan mag-develop kayo ng style kung paano, hindi ko alam. Kailangan mag-develop kayo ng style na makuha nyo yun. Tignan mo ha, for example, ganito, meron ditong page ako nakikita eh. Ito, alam ko pinklawan tong page na to eh. Pero ang dating, ito ha, the way siyang magsalita sa mga kalaban ng pinklawan, ito, katulad nito, May mga sinasabi ko tungkol sa DDS eh. Yung pag DDS, tanga-tanga.
Si Vico Soto ba pwedeng ano? Pwedeng tumakbo, hindi pa. Ay, patay na si Eric Von Daniken. Siya yung sa Ancient Aliens, di ba? Ano kaya kinamatay ni ano? Ni Eric Von Daniken. Sana ba yon? Yan, katulad nito, no? Si Sir Jack, no? Di ba DDS ito? Babanatan niya ng minions ang hayop. Haha. Yung supporter, wag niyong babanatan ng ganyan. Lalong maghihikayat yan na pasamain kayo eh. Hindi to nakakatulong. Tandaan nyo, mas kukunti kayo, mas maraming DDS. Yung DDS, pwede kayong yurak-yurakan. Kasi wala namang mababawa sa bilang nila eh. Or kahit pa sabihin mong hindi kayo sumali doon, mananalo pa rin ang DDS sa election eh. Pero kayo yung kukonti ang supporter, kayo dapat ang nakikisama para dumami kayo. 'Di ba? Isa 'yan sa mga style na dapat yung baguhin. Ayan oh, katulad niyan. Tatak DDS. 'Di ba? Ano pa ba? Nawala na tayo. May humamon, 'di ba? So yun ang paniniwala nila. So sabi ni Direk Lab at saka ng award-winning writer na si Jerry Gracio ay si Vice daw. Ang pantapat. Ang posible, di ba? Correct. Oo. Pero si Jerry Gracio, ba't parang nahahawa ako kay Placente? Nandito kasi ako sa upuan niya. Kinontak naman niya, tinext daw niya si Vice Ganda. At sumagot na hindi pa sapat, sabi daw ni Vice Ganda. Oo. Kasi di ba parang unti-unti na ring naglalabasan ngayon talaga. Hindi sapat. So meaning may balak talaga. Kaya lang, umiipon pa ng Diyos ko. Anyway, no? Wala eh. Nasa demokrasya naman tayo. Kung iboboto niya, kahit ba naman ipagpakampanya ko na wag nyo iboto yan. Kung decision nyo iboto yan, boboto nyo naman yan. Di ba? Anyway, yun lang ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.